For our next featured tattoo artist, I visited one of the country's most in-demand tattoo shops. He is one of the pioneers in the industry and one of the founders of the Philippine Tattoo Artists Guild. His name is Mike Sambahon. Nag-start ako mag-tattoo pagka-graduate ko ng high school. Nakabili ko ng tattoo magazine sa isang bookstore. Para na yun, naging curious ako. Sabi ko, mukhang kakaibang kakaibang linya. Kasi since bata ako, nagdo-drawing na ako. Yun, yung nakabili ko ng tattoo magazine, parang sabi ko pa, nagagawa nila yung parang mga artwork sa balat. Kasi ang alam kong tattoo nung time na yun, mga jailhouse tattoo, yung mga inay patawad, yung mga pangkulungan. Kasi yung nakita ko yung tattoo magazine yun, parang talagang picture yun, may mga kulay. Doon ako naging curious noon. Simula nun parang inaral ko siya. Gumawa ko ng mga homemade na tattoo machine nun. Mike had zero knowledge when he first started tattooing. Wala pang access sa internet noon, and he had no one else to ask for advice. But Mike believes that if you really love what you do, you won't stop doing it until you reach the point of success. Mike was really inspired by that first tattoo magazine he bought, and has been tattooing ever since. He tells me of his first experiences in tattooing with his homemade machines. Gawa ko ng sinira ko yung blower nung pinsan ko babae. Gawa ko ng machine, homemade. Tapos yung mga barkada ko nung high school, pinagtatatoan ko sila. Puro palpak pa nun. Trial and error pa nung mga nangyari nun. One time pa nga, yung time na nagtatattoo session kami, nag-short yung power supply na ginagamit ko. Yung buong bahay namin nawala ng kuryente. Takbuhan kami sa labas. May mga ganong eksena nun. No one taught Mike how to tattoo. He learned all on his own until Tatay Nero came. Nakilala ko yung si Tatay Nero. Si Tatay Nero yung isa sa mentor ko nun. Kasi yung time na yun, sa Manila kasi nun, hindi pa ganun yung tattoo. Pero sa Olonga po nun, Subic, meron na silang tattoo scene nung time na yun kasi nandun yung base nung yung US Navy, mga US Marines nun. Nagtatattoo na sila nung time na yun. Yung nawala yung Olonga po, tinanggal yung base. Si Tatay Nero lumos ng Manila. Yun yung time na nagtatattoo na rin ako noon, pero talagang wala pa yung teka-teka pa kung tawagin. Dumapit sa akin si Tatay Nero, parang baka pwede mo na akong mag-guest sa sa bahay lang yung shop ko noon. Ayun, tapos yung time na yun, lagi si Tatay Nero dun sa bahay, tinuturuan niya ako. Siya halos yung nagturo sa akin lahat, mag-portrait, black and gray. Marami akong natutunan kay Tatay Nero. Mike had original designs and couldn't copy from other artists. Because there was no access to Google, there were no stencils, and everything was drawn on skin by pen. At dahil konti lang ang tattoo artists sa Manila noon, Mike had to learn how to tattoo almost all the styles and give what the client asked for. He had no definite style or brand until he discovered his own brand of style he is known for today, the 3-needle technique. Yung 3-needle technique naman, kasi nga nagsimula ako sa di ba, yung improvise, single needle yung ginagamit namin yung time na yun. Nasanay ako nung stroke. Kasi yung stroke namin yung single needle lahat, pati pang kulay. Ngayon yung dumating yung may mga pre-made needles na, yung 3 needles, parang pakiramdam ko single needle siya nung time na nag-umpisa ako mag-tattoo. Yung ginamit ko siya, parang na-apply ko yung stroke na ginagawa ko nung first time ko mag-tattoo, na mas maganda na, mas kasi, maganda na yung machine, maganda na yung ink. Ayun, nagagawa ko yung mga intricate design sa magitan ng 3-liner, pati shader, gano'n na. Mike is known as one of the fastest working tattoo artists. He can finish a half sleeve in one session using his 3-needle technique. Mike tells us of the difference of tattoos in his time and today, and why he and Tatay Nero put together the group Philtag. Yung tattoo kasi noon talagang, pag sinabing tattoo kasi, jailhouse, kulungan talaga. Unlike ngayon kasi may MTV na, nakikita na sa TV, mga artista may tattoo, di ba? Mas tanggap ngayon eh. Yung time namin, pag nag-tattoo ka,
Talagang ultimo pamilya ko, tinataboy ako eh. Kunyari, may liligawan ng babae. Ay, may tattoo yan, palayasin mo yan dito, makapasok sa bahay yan. Eh ngayon, manligo ka ng babae, tatanggapin ka ng ano, kahit ang tattoo mo, nasa leg, labas, di ba? Yung time na yun, magkatanong ka ng maliit na tattoo dito sa, kumbaga, expose. Wala na, parang ano ka na, no, basura ka sa lipunan. May time na namamasyal ako sa mall, may tattoo lang ako, yung time na, dito lang, maliit na tattoo lang yun. Habang namamasyal ako sa mall, yung guard nakasunod sa akin. Ganun yung ano, ganun katindi, kaya nagagalit ako. Ginagawa ko, lumabas na lang ako ng mall. Ganun yung discrimination nun, sa discrimination ngayon. Dati nun, nagtattoo ko, may pumarada mobile sa bahay namin. Sabi ng mga kapitbahay kong chismosa, o, yan na nga ba sinasabi ko? Sabi ng bawal yung tattoo eh, kina mo, dadamputi na siya. Pero hindi nila alam, yung mobile na yun, lahat sila nagpunta sa bahay para magpatattoo. So parang yun nga, unti-unting nabasag namin yung barrier na yung tattoo hindi lang pang ex-convict. Kaya yung nag-usap kami ng Tatay Nero nun, doon kami sa bahay nun, para sabi ko, ayusin natin kasi parang ito na yung kabuhayan natin. Kumbaga, para maging professional rin, humanap tayo ng kasamahan natin nagtatato, bumuo tayo ng grupo. Mike then met Joe Ciliendras, and the three went around Manila to form the group Philtag. Hanggang dumating si Joe Ciliendra. Si Joe Ciliendra, isang ano rin yun, pioneer din. Ayun, tapos naging close kami ni Joe. Andiyan na si Tatay Nero. Kami nag-ikot sa Manila, pinuntahan namin yung mga underground na tattoo artist na sabi namin, buo tayo ng grupo. Kasi ano to para sa future ng tattoo to. Pag hindi natin ginawa to, sinong gagawa? Baka ang mahirap niya pag binawal yung tattoo sa Pilipinas, pare-pare tayo mawalan. Ayun, doon nagsimula yun. Isa-isa namin sa Manila, lahat. Hanggang nakausap namin yung mga sumali ng Tagalonga po. Ang unang-unang na buong grupo nun, tawag na yung TAAP. Yung Tattoo Artists Association of the Philippines. Tapos yun, nagkagulo yun. Kasi hindi nagkasundo yung Manila artist at Olongapo artist. Hanggang nabuo yung Philtag. Mike joined the International Tattoo Convention in Saipan, competing with artists from all around the world. He won first place for Best Tattoo of the Day and Best Leg Piece. But what can tattoos and tattoo artists contribute to our society? Tattoo artist ngayon dito, bumibilib na yung mga taga-ibang bansa, di ba? Yung iba nga dumadayo para magpa-tattoo sa Pilipinas. Tingin ko makakontribute natin yung tattoo industry sa Pilipinas, parang isang dollar earner na rin siya. Makakatulong sa bansa natin para income ng dollar pumasok, di ba? Kasi marami talaga foreigner ngayon dumadayong Pilipinas para magpa-tattoo. At tingin ko isa yun sa mga mako-contribute namin yung magiging dollar earning ng bansa. Ever since Mike started tattooing, his challenge is to always improve his craft. He is surprised by the talent of the artists in today's generation. Talagang dami-dami na magaling kung tutusin. Biskay ko, yung pag nakikita yung gawa nila, parang ang hirap na gawin. Hindi ko nakakaya, talagang gagaling na nila. Kaya totoo ako, nandun pa rin ako. Tsaka yung respect nila sa akin, yun, nandun din. Mike has had a lot of challenges, but the biggest one was still making his family believe in his line of work. Yung biggest challenge ko, ayun kasi yung parents ko parang hindi nila tinanggap talaga yung profession ko. Parang pinakita ko sa kanila na, yung sinasabi nila sa akin na, wala mangyari sa'yo dyan sa tattoo. Parang anong kalalabasan mo dyan, ang future mo dyan. Ayun, parang tinuloy ko pa rin, pinili ko. Pinakita ko sa kanila na may future ako dito sa ginagawa ko. Kaya ngayon, parang proud na rin sila. When asked about his memorable experiences, memorable, marami memorable. Lalaki ba, parang sa private parts, yan. Yung sabi ko, paano mo gagawin ito? gusto kong tanggihan, di ba matanggihan? Parang, di ba, ano mo ginagawa? Yan, isa yung gano'n, yung private parts, papagawa sa'yo, hindi mo matanggihan. Parang kahit tayo mong gawin, wala. His advice to the artists of today is to keep their feet on the ground. Keep your respect to your fellow artists and not to badmouth other artists just to get on top of the game. Wise words from a true master in the craft. Kami nila Tatay Nero, tutuwa kami kasi tanggap na halos sa Pilipinas yung tattoo. Hindi na tulad dati na, ay may tattoo ka, ano yan? Galing kulungan yan, ex-convict yan. Masamang tao yan.
nawala na yan. Dati, ganon. Meron ganun talagang eksena na pag nakita ka, itataboy ka. Pero nawala yun. Diba, isang achievement namin nila, Tatay Nero, na yung matagal namin pinag-usapan, medyo natupad na. Ngayon, gusto namin matupad naman yung goal namin, international naman. Yung mga tattoo artist na Pinoy, makapasok ng international convention, sana suportahan ng gobyerno. Kung paano pagsuporta nila sa sports, dapat sa art din, bigay din nila. Kunyari, may potential naman talaga mga Pilipino eh. Ang daming convention sa international, pwede tayong lumaban. Yun lang, dapat suportahan ng gobyerno. Kung masusuportahan nila yun, di kakaroon ng tattoo, Philippine team ng tattoo, di mas maganda. Kasi puro sa sports lang sila naka-focus, daming bagay. Tattoo, di ba? Bulong na yung Pinoy sa tattoo. Magagaling sa injek! Sariling wika at pati! Sa puro ko magaling! Mukha naman mga pating! Ang lalaki na mga braso! Pero wala namang tato! Welcome to the People's Side Records. Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na ginamit mo ang iyong mga mata? Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na hinusgahan mo ng mga mata? Nang binuklat ang napunit na kalatas, muling binalikan ng kasaysayan ng bansa kong Pilipinas. Sinaliksik ang tulay patungo sa nakaraan. Alibata ang baybayin, naggabay sa sinilangan. Isla de los Pintados ang bumungad sa mga banyaga. Mandirigmang may kampilan sa lupa'y nag-aruga. Sa balat ay ibinurda medalya ng karangalan. Proteksyon sa katawan, elemento at kalikasan. Kabanata ng kultura ay may dimensyong kahanga-hanga. Seremonya at tradisyon ay mayaman sa gunita. Tribo at tutubo at anitong ibathala. Sining ng lipunan ay limot sa alaala. Sa muli mong paglingon sa iyong lumang bakuran, hindi dapat husgahan mga marka sa katawan. Pagkat ang taong nakalimot sa kanyang pinagmulan ay iyak na maliligaw sa lawak ng kamunduhan. Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na ginamit mo ang iyong mga mata? Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na hinusgahan mo ng mga mata? Kalungkutan ng hantungan ng taong nasa kulungan, ngunit di lahat ng nandirito ay makasalanan. Pinagbintangan sila ay biktima ng kahirapan, habang buhay pagbabayaran ng walang kadahilanan. Ibilangin bago itago buhay ng bilanggo, marumit, mainit, masikip, madilim at mabaho. Pagpatak ng mga luha ay wala na ring espasyo. Sa rehas na niyakap kapalaran ng pobreng preso. Armado ng tinta, dala ng pagkaburyo, tatak ng musang o planeta at ng mga kune. Mga pangalan ng kakosa na sa kanya'y sumaklolo. Pamilyang minamahal at ng poong Nazareno. Katabi niya sa tarima ang banal na aklat ng buhay. Ang kanyang karakaramay sa partulina ay gabay. Mapalad ang mga aba na umaasa sa may kapal. Masisilayan niya ang langit at ang amang minamahal. Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na ginamit mo ang iyong mga mata? Paano mo nalaman na ikaw ay tama at ako ang mali? Paano mo nalaman na hinusgahan mo ng mga mata? Ako si Mike Sambaon and you're watching Camera Geek TV.